At pag sinabi ko pong Kristyanismo, ay hindi po kasama dito ang Katolisismo. Pag sinabing Kristyanismo, hindi daw dito kasama ang Katolisismo? Ako po. Pag sinabing Kristyanismo, tanging Katolisismo lamang ang tumutugon po dito. Bakit po? Dahil nabuo po ang katagang Kristiyano dahil mismo sa simbahan na ngayon ay tinatawag na Katoliko. Ano pong patunay natin dito? Halika at pag-usapan po natin ito. Either this is Pythagoras Catholic. Nagsimula pong lumitaw ang salitang Kristiyano sa sulat ni Apostol Lucas na mababasa sa Bagong Tipan. Wala pa po ang relihiyon na kinakaniba ng mga anti-katoliko. Kristiyano, nang ibig sabihin ay sumusunod kay Kristo. Nabuo pong salitang ito matapos dalhin ni Barnabas si Saulo o mas kilala na Pablo sa Antioquia, kung saan nagturo sila sa mga alagad ng halos 1 taon. At batay po sa nasusulat, ang mga alagad ay tinawag muna ang mga Kristiyano sa Antioquia. Sa Antioquia, nagsimula ang salitang Kristiyano. Hindi sa Pilipinas o sa Amerika kung saan nagsimula ang mga nagsusulputang sekta. At kung pagbabatayan natin, ano kayang iglesia ang umiiral na noong panahong iyon? Kung titingnan po natin ang kasaysayan, ang iglesia na lumitaw sa Antioquia ay ang iglesyang ipinakilala ng mga apostol, lalong-lalo na si Apostol Pedro, na sa pamamagitan niya ay itinayo ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa kasaysayan, makikita natin ang listahan po ng mga obispo sa Antioquia na pinangungunahan ni San Pedro. At batay po dito, nasa pangatlong listahan si Saint Ignatius na nagbigay ng pangalang Catholic sa iglesyang itinayo ni Kristo na unang pinamahalaan ni Pedro bilang unang Santo Papa. At tanging Katoliko lamang po ang kumikilala kay Pedro bilang Santo Papa o unang pinuno ng simbahan. At ito nga po mga kapatid, hindi po Baptist, Born Again, or SDA, or Iglesia na Tatag ni Manalo, ang iglesyang umiral noong 1st century. Ang tanging tumutugon po dito, walang iba, ang Iglesia Katolika. At yan po ay hindi story lang, dahil ito po ay sinusuportahan ng history. Kaya nga wala pa man ang salitang Kristiyano, ay mayroon na pong Katoliko na umiiral sa Antioquia. At batay na rin po sa kasaysayan, si Saint Evodius bilang pumalit kay San Pedro sa pagiging obispo sa Antioquia, ay nagpakilala ng salitang Kristiyano na galing po sa salitang Griego na Christianus, na ibig sabihin ay tagasunod ni Kristo. Kaya sino pong makapagsasabi sa mga kakasulpot lamang na sekta na sila ang tinutukoy na Kristiyano kung wala naman silang koneksyon kahit na sa kay Saint Evodius? Diba? Now, allow me to give you the following 10 evidences that Catholic Church is the true Christian Church. Unang rason po natin dito, the Catholic Church traces its authority and teachings back to the apostles who were chosen by Jesus himself. This unbroken line of the succession ay makikita po sa Santo Papa, who is considered the successor of St. Peter, the first Pope. At malinaw itong sinasabi ni Jesus sa talatang ito. Matthew 16 verse 18 to 19, sinasabi niya dito, "Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." Ang talatang pong ito ay isang matibay na katibayan na ang mga tagasunod ni Kristo noon na tinawag ng mga Kristiyano ay kumikilala kay Pedro bilang unang Santo Papa ng iglesyang itinayo mismo ni Kristo. Kaya tanging Iglesia Katolika lamang ang masasabing tunay na Kristiyano dahil sa simula pa lang 33 AD hanggang sa ngayon ay malinaw at walang patid ang kaugnayan ng mga namuno sa simbahan mula kay San Pedro hanggang sa Santo Papa Pope Francis. Pangalawang rason po natin, the sacraments. Kinikilala at pinangangasiwaan ng simbahang Katoliko ang 7 sakramento na itinatag mismo ni Kristo, including baptism, Eucharist, confirmation, reconciliation, anointing of the sick, holy orders, and matrimony. These sacraments po are visible signs of God's grace at gumaganap bilang sentro sa pananampalatayang Katoliko. At ito nga po ay isa sa mga inihabilin ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Ano pong sabi niya dito? Matthew 28 verse 20, "Teach them to observe all that I have commanded you." At ang lahat ng mga sakramento na ito ay itinuturo ni Kristo na gawin ng kanyang simbahan. At makikita po natin sa mga talatang ito. Ang baptism na makikita po sa Matthew 28 verse 19 to 20 at Acts chapter 2 verse 38. Ang Eucharist na sinasabi rin po dito sa Matthew 26 verse 26 to 28 at 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25. Ang confirmation na makikita po natin Acts of the Apostles chapter 8 verse 14 to 17 at Acts 19 verse 5 to 6. Ang Sacrament of Reconciliation or Confession sa John chapter 20 verse 22 to 23. Ang anointing of the sick
na mababasa naman po sa James chapter 5 verse 14 to 15. Ang Holy Orders na mababasa naman natin sa Acts chapter 6 verse 6 at 1 Timothy chapter 4 verse 14. And last, ang matrimony na mababasa naman po sa Ephesians chapter 5 verse 31 to 32. Kaya malinaw po na ang mga tinatawag na Kristiyano noon ay nagtuturo ng 7 sakramento na itinuturo ngayon ng simbahang Katoliko. Pangatlong rason na Kristiyano ang mga Katoliko because Catholics believe in the real presence of Jesus Christ in the Eucharist. Through the consecration of bread and wine during Mass, naniniwala po mga Katoliko na ang sangkap ng tinapay at alak ay nagbabago, body, blood, soul, and divinity of Christ. At ito nga po ay malinaw sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siya sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Kaya malinaw na ang mga tinatawag na Kristiyano noon ay nagbabahagi ng tinapay at bino na siyang tunay na katawan at dugo ni Kristo na siya rin namang ginagawa ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagsasagawa ng banal na misa. Pang-apat na rason kung bakit Kristiyano ang mga Katoliko, because of tradition and scripture. Itinataguyod po ng simbahang Katoliko ang kahalagahan ng parehong sacred tradition and sacred scripture. Kinikilala nito ang otoridad ng Biblia kasama na ang mga turong ipinasa o mga tradisyon sa mga siglo na ginagabayan ng banal na espiritu. Hindi lang po puro banal na kasulatan ang basihan ng mga tinawag na Kristiyano noon dahil maging sila noon ay may sinusunod na sacred tradition na malinaw po na sinasabi sa sulat ni San Pablo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, kaya nga mga kapatid, tumayo kayong matatag at panghawakan ang mga tradisyon na itinuro namin sa inyo, maging sa pamamagitan ng aming salita o sa pamamagitan ng aming sulat. Ang mga Kristiyano noon ay hindi Bible alone ang basihan ng paniniwala. Ang basihan ng kanilang mga turo ay ang banal na kasulatan at may tradisyon na sinusunod na ngayon ay pinanghawakan pa rin ng simbahang Katoliko. Kaya isa rin ito sa matibay na rason kung bakit Kristiyano ang mga Katoliko. Panglimang rason, papal infallibility. Catholics believe in the doctrine of papal infallibility na nagsasaad, under specific conditions, the Pope is preserved mula sa pagkakamali kapag tinutukoy po ang mga bagay ng pananampalataya at moral. This ensures the Church's fidelity to Christ's teachings. Kung ating babalikan, ang authority po na ito ay binigay kay Pedro ng ating Panginoong Jesucristo bilang unang papa, bilang unang tagapamahala ng kanyang iglesia. At sa Luke chapter 22 verse 32, sinasabi dito ni Jesus, But I have prayed for you, na tinutukoy niya si Pedro, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Peter is preserved from error when defining matters of faith and morals. At ito rin ay naipapasa pa rin sa kung sino man ang Santo Papa ng simbahan. Ang Kristiyano noon ay may papal infallibility na siyang makikita lamang sa Iglesia Katolika. Pang-anim na rason kung bakit Kristiyano ang mga Katoliko, because of communion of saints. Binibigyang diin ng simbahang Katoliko ang pakikipag-isa ng mga santo, which includes the living faithful, the souls in purgatory, and the saints in heaven. And so, the Christians long ago believe in the intercession of the saints at humingi ng kanilang mga panalangin at patnubay. Ano pong patunay natin dito? Ito pong sinabi ni San Pablo. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. The cloud of witnesses refers to the saints and faithful believers na nauna sa atin at ngayon ay nagsisilbing mga halimbawa ng pananampalataya at pagtsatsaga. They are like a crowd of witnesses cheering on us in our own spiritual journey. Ang mga Kristiyano sa Biblia ay kumikilala sa cloud of witnesses na siyang patuloy pa rin na kinikilala at itinuturo at tumutulong sa simbahan sa panalangin. 7. Social teaching. Kung bakit Kristiyano po mga Katoliko? Dahil ang simbahang Katoliko ay may mayamang tradisyon at social teaching na ipinupromote ang justice and the dignity of every human person. It advocates for the poor, defends human rights, and address social issues based on the principles of love and solidarity. Sa simbahan, maraming mga charities at programa para sa ulila at sa iba pang mga nangangailangan na siya namang inaasahan ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. At ito ay malinaw na kanyang sinabi sa Matthew 25 verse 35 to 36 na kung ano man ang ginagawa mo sa iyong kapwa ay ginagawa mo rin sa kanya. And so itong naging basihan ng Diyos para tayo ay maligtas na siya namang ginagawa ng simbahang Katoliko. Kaya malinaw na ang mga Katoliko ay tunay na Kristiyano. Pangwalong rason kung bakit Kristiyano ang mga Katoliko dahil kinikilala ng simbahan si Mary as Mother of God.
Ang mga Kristiyano noon ay kinikilala si Mama Mary bilang ina ng Diyos at nirirespeto. Nataliwas po sa ibang pananampalataya na magagawa pa nilang bastusin ito. Catholics honor Mary as the Mother of God and venerate her as the greatest of all the saints. Itinuturo po ng simbahan na ang natatanging papel ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan ay isang patunay po ng kanyang katapatan at pakikipagtulungan sa plano ng Diyos. Ano po patunay natin dito? Ito nga po ay pinatutunayan ng sinabi ng anghel sa kanya. Luke chapter 1 verse 28. Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. At ang Katoliko lamang ang kumikilala ng salitang ito, kaya malinaw na tunay na Kristiyano ang mga Katoliko. Pang-siyam na rason, the Catechism. Ano ba itong Catechism of the Catholic Church? It serves as a comprehensive guide to Catholic doctrine, providing a systematic presentation of the faith. It is a reliable source para sa pag-unawa sa mga turo ng simbahan. Kaya kung may doktrina ka man na hindi maintindihan, basahin mo ang katisismo. Now, saan ba ang katisismo sa Biblia? Sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Matthew 28 verse 19 to 20, teach them to observe all that I have commanded you. Isa itong indikasyon na sa pag-unawa ng pananampalataya, kailangan may gabay ng kanyang simbahan. Dahil kung wala katisismo, ay magsasarili ang tao sa pag-unawa ng mga binabasa sa kasulatan. At alam naman po natin, private interpretation is very dangerous. At ito pong rason kung bakit maraming nagsusulputang sekta dahil sa kanilang pansariling pag-unawa lamang sa Biblia, na walang gabay ng simbahan. Kaya ang Kristiyano ay may katisismo. Kaya hindi na rin po nakapagtataka na for the first 1,000 years, lahat ng Kristiyano ay kabilang sa Katoliko. Nitong huli lang po lumitaw si Martin Luther at nagrebelde at ayaw nang maniwala sa katisismo ng simbahan. Ito ay isang malinaw na hindi pagsunod sa utos ni Kristo bago siya umakyat sa langit. Sinasabi ni Kristo na dapat ituro ng mga apostol ang kanyang mga utos. Kaya yung mga taong tumitibalag sa kanyang simbahan ay ayaw lamang sumunod sa kanyang itinuturo. And last, panghuling rason kung bakit Kristiyano mga Katoliko, because of its unity and universality. The Catholic Church is a global community of believers, united under the leadership of the Pope. Ito po ay naroroon sa halos lahat ng bansa na may magkakaibang kultura at wika, ngunit nagpapanatili sa iisang pananampalataya at pagsamba. This universality reflects the Church mission to bring the gospel to all nations. Ang mababasa natin sa Acts chapter 1 verse 8. Ang mga Kristiyano ay laganap sa buong mundo simula pa noon, at tanging Iglesia Katolika lamang ang tumutugon po dito. Kaya malinaw na mga Katoliko ay tunay na Kristiyano. Ayan mga ka-curious, sana po ay nakatulong ang video na ito at nakapag-inspire po sa inyo ang 10 rason kung bakit ang mga Katoliko ay talagang tunay na mga Kristiyano. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi nyo po sa mga kakilala ninyo, sa mga kapatid ninyo, at marami pang matulungan sa mga ginagawa nating evangelization. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hello friends, I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist. And at the same time, I also encourage you to visit the Museum of Mother Rosario here in Molo, and you will see and experience the greatness, the sweetness, the presence of God in Mother Rosario's chapel. You can also experience the closeness and the intimacy of friends together with all the relics of the saints here in the museum. And most importantly, you can see the memorabilia of Mother Rosario and all the things that has been used by her and her way of life. You can also see the lifestyle of Mother Rosario through the exhibit of her things. Thank you very much. God bless. Hello, good afternoon everyone. I am Sister Maria Cheryl Balboa Opti. I'm now on my 10th year as a professed Dominican sister. The joy that gives me strength to pursue my vocation is the simplicity of life lived by the sisters. If you want to join us, come and visit us.